Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 66, Pagsabog ng Kaluluwa. Tilamsik, tilamsik, tilamsik. Isang balde, dalawang balde, tatlong balde, 100 balde, 200 balde, 300 balde, ito ay tila isang maliit na tangke ng tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangangailangan ng 300 balde ng tubig upang mapuno ito. Si Xingju ay tumakbo ng higit sa kalahating araw lamang upang makumplito ang gawaing ito. Huff 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 huff. Napabuntong hininga si Xingju, hinayla ang mahinang katawan sa gilid ng Old Kang at sinabi. Older Kang, puno na ito. Hikab. Ha? Ngayon lang ba ito napuno? Medyo mabagal ka, matamlay na humikab si Old Kang, at nakangiting sabi kay Xingju. Bamulong si Xingju na may boses na siya lang ang nakakarinig, nagsabi. Hindi mo binilang kung gaano karaming tubig ang naikarga ng iyong sirasirang banga. Habarin mo ang iyong damit at tumalon ka. Tiningnan ni Old Kang ang punong tangke na iyon, sabi kay Xingju. Ginagawa rin ni Xingju ang ayon sa sinabi ni Old Kang. Hinubad niya ang 2 o 3 patong na damit at hiyubot-hubad. Splash! Tumalon siya sa tangke ng tubig. Napakalalim ng tangke ng tubig, at kailangang tumayo ni Xingju para halos hindi makalabas ang kanyang ulo sa tubig. Komportable ka ba? Nakangiting tanong ni Old Kang kay Xingju. Oo, napakalamig. Nakangiting tugon ni Xingju, pagkatapos niyang makapasok sa tangke ng tubig, ang kanyang pagod na pakiramdam sa araw na ito ay nabawasan ng husto. Susunod kapag nagsimula ang iyong pagsasanay, kailangan mong maghanda sa pag-iisip. Biglang naging seryoso ang mga mukha ng matandang Kang, pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na pulang bote at sinabi kay Xingju. Teka, ibababa ko itong gamot sa tubig, ang tubig ay magpapasigla sa iyong balat, bago iyon ipinaalala ko sa iyo, ito ay magiging napakasakit. Ngunit sa sitwasyong iyon lamang, maaari itong pukawin at palakasin ang iyong panloob na kapangyarihan ng kaluluwa, sa oras na iyon, dapat kang manatiling gising. Kapag sa wakas ay makayanan mo na ang sakit, pagkatapos ay gamitin ang soul defense, atake, paggalaw, pinagsama at gamitin ang mga ito ng magkasama. Sa huli, depende sa swerte mo, kaya mo hindi matagumpay na magsanay ng soul explosion. Dahan-daang sinabi ni matandang Kang kay Xingju. Oo, mabilis na tumango si Xingju, tungkol sa kahirapan sa pagsasanay ng soul explosion, mayroon na siyang sapat na paghahanda sa kanyang puso. Humigpit ang paningin ng matandang Kang kay Xingju, binuksan niya ang takip ng pulang bote na iyon, pagkabukas ng bote, lumabas ang usok, pagkatapos ay umikot si Old Kang sa palso, ang matangkad na pulang likido ay damaloy sa tangke ng tubig. Matapos makapasok ang likido sa tubig, mabilis itong kumalat, sa lalong madaling panahon ang tubig sa tangke ng tubig ay naging maliwanag na pula, at ang ibabang tubig ay nagsimulang gumawa ng kumukulong bula. Ngunit bakit hindi matanggap ni Xingju na ang likido ay nakapasok sa tubig, isang nakakatusok na masakit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan. Ang sakit ay parang hindi mabilang na mga karayom na tumutusok sa bawat selula sa kanyang katawan, na para bang may humahawak ng kutsilyo at patuloy na hinihiwa ang kanyang laman, sa madaling salita hindi nakayanan ni Xingju ang ganoong uri ng sakit. Sa wakas ay hindi makayanan ang ganitong uri ng masakit na pakiramdam, si Xingju ay napaungol ng malakas, unti-unting lumabo ang kanyang paningin, at ang kanyang ulo ay nagsimulang mahilo. Kontrolin ang iyong emosyon, manatiling gising. Biglang tumunog ang boses ng matandang Kang, parang kulog, sumabog sa tenga ni Xingju. Agad na naging matino si Xingju, kumuyam ang ngipin ni Xingju, patuloy na sinabi sa sarili. Dapat magpumilit si Xingju, kung hindi ka magiging makapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pagpupursage, ang mga mukha ni Xingju ay naging lubhang mapatla. Pati ang labi niya ay naging purple. Sa hindi kalayuan, nakita ni Xiao Chen si Xingju na nagdurusa, sa gilid ng mata ni Xiao Chen ay tumulo ang isang patak ng luha, pagkatapos ay tahimik na sinabi. Guro, kailangan mong magtagumpay. Bilang katulong ng Soul Devouring Clan, habang tumatakas, nakita ni Xiao Chen na maraming young masters ang nakatanggap ng malupit na pagsasanay na ito, at sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasanay, halos wala sa kanila ang nagtagumpay. Kahit papaano sa mga young master na naging takas, ang young master na iyon ay ganap na nabigo, kaya alam na alam ni Xiao Chen kung gaano kahirap isagawa ang soul explosion na ito. Makalipas ang kalahating oras sa loob ng tangke ng tubig, sa wakas ay hindi na nakatiis si Xingju at nahimatay. Nakita na si Xingju ay nahimatay, ang mukha ni Old Kang ay humigpit, at sa wakas ay nagpakita ng isang dampi ng kalungkutan, pagkatapos ay ang kanyang manggas ay kumaway at kinuha si Xingju mula sa tangke ng tubig. Huhuhu. Namumutla ang mukha ni Xingju, at nahiga siya sa loob ng kuweba, ang kanyang bibig ay patuloy na humihinga ng mabigat. Umupo si Xiao Chen sa kanyang tabi, ang kanyang kamay ay may hawak na isang decoction Chinese medicine, dahan-daang ipinapasa ito sa bibig ni Xingju. Xingju, kaya mo pa bang kumapit? Dumating ang matandang Kang sa harap ni Xingju, dahan-daang nagtanong. Oo, kaya ko. Ibinuka ni Xingju ang nanginginig ng labi at walang pag-aalinlangang sumagot. Magpahinga ka muna ngayon, pwede mo na ulit ituloy bukas. Pagkatapos sumagot ni Xingju, natuwa si Old Kang at natawa. Sa susunod na araw, muling pumasok si Xingju sa matangkad na pulang tangke ng tubig na iyon, kasabay nito ang masakit na pakiramdam na muling dumaan. Ikinuyom ni Xingju ang kanyang magkabilang kamao at pinagdugtong ang kanyang mga ngipin, pinipigilan ang masakit na pakiramdam na ito. Ang dapat niyang gawin ay manatiling gising sa sakit na ito, kahit saglit na iyon ay isang pag-unlad din. Pagkalipas ng mga araw, araw-araw ay nakababad si Xingju sa loob ng bula na tangke ng tubig na iyon, pagkatapos niyang mahimatay, inilabas siya ni Old Kang, at pagkatapos ay pinakain siya ni Xiao Chen ng Chinese medicine.
Pagkatapos ng matinding paghihirap na iyon, halos maparalisa ang katawan ni Xingju, at hindi magamit ang soul healing. Sa makatuwid, espesyal na inihanda ni Old Kang ang isang uri ng recipe para kay Xingju, upang ang kanyang katawan ay napakabilis na maibalik gamit ang Chinese medicine na iyon. Ang ganoong uri ng nakakasira sa sarili na pagsasanay, dinadala ito ni Xingju sa loob ng 2 buwan. Sa wakas, makalipas ang 2 buwan, maaaring manatiling gising si Xingju sa loob ng matangkad na pulang tubig na ito, na hindi nahimete. At ito ay hindi dahil sa lakas ng matangkad na pula na iyon ay hamina, ngunit tumaas ang tibay ng Xingju. Tumayo si Xingju sa loob ng tangke ng tubig na iyon, ipinikit ang magkabilang mata, ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay kontrolin ang soul power sa loob ng kanyang katawan, gumamit ng depensa, pag-atake, paggalaw, pagpapakawalan ng 3 uri ng kapangyarihan ng magkasama, at mahirap ito. Gayunpaman sa ilalim ng pagsisikap ni Xingju, sa wakas ay unti-unti niya itong naiintindihan, nalaman niya na ang 3 kapangyarihang ito ay talagang magagamit ng sabay, ngunit ang proseso ay mas komplikado. Upang magsanay ng soul explosion ng mas mabilis, si Xingju ay nakapasok sa tangke ng tubig na ito araw-araw, araw-araw ay nagbabad siya sa loob ng tangke ng tubig na iyon, na ayaw sumuko. Makalipas ang 1 buwan sa ilalim ng gayong pagsasanay, sa wakas ay nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Sa araw na ito, tulad ng nakagawian na si Xingju, ay nakababad sa loob ng tangke ng tubig, ngunit sa sandaling ito ay nagpakita siya ng mas kalmado kaysa sa sandaling nakalipas na 2 buwan, para siyang nakatayo sa tubig. Bagamat sa ibabaw ay tila kalmado siya, gayunpaman sa sandaling ito sa loob ng katawan ni Xingju, ang kanyang itim na soul power ay napakabilis na damaloy, habang dumadaloy ang kanyang kalamnan at dugo ay lumalawak, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagbabago. Bang! Biglang lumabas ang Xingju soul power mula sa loob ng kanyang katawan, tulad ng isang sumisikat na apoy, na bumabalot sa katawan ni Xingju. At nakabalot sa soul power na ito, unti-unting tumataas ang lakas ni Xingju, dahan-daang umangat ang kanyang katawan at tuluyang humiwalay sa tangke ng tubig na iyon. Nagtagumpay. Master, nagtagumpay siya, mabilis na dumating si Elder Kang at tingnan. Nakita ni Xiao Chen ang kalagayan ni Xingju, excited na sumigaw. At pagkatapos marinig na sumigaw si Xiao Chen, mabilis na pumasok si Elder Kang sa loob ng kuweba. Nakita si Xingju na lumulutang sa hangin, ang itim na kaluluwa sa kanyang katawan na parang nagninangas na apoy ay dahan-daang lumabas mula sa loob ng katawan ni Xingju, si Old Kang ay nagpakita ng isang nasasabik na ngiti. Xingju, dalhin mo ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Biglang sumigaw si Elder Kang. At pagkatapos marinig ang pagtuturo ni Elder Kang, mabilis na pinasok ni Xingju ang apoy sa itaas niya sa kanyang katawan, pagkatapos na pumasok ang itim na soul power na iyon sa kanyang katawan, agad na tumaas ang lakas ni Xingju, at sa wakas ay nakapasok sa intermediate rank martial sovereign level. Pagkatapos noon ay gumawa si Xingju ng magandang balik-balikat, tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa, agad niyang naramdaman ang kanyang lakas, nakangiting sinabi kay Old Kang. Master Kang, kunin mo ang aking kamao. Kaagad na lumabas ang isang kamao, ilang beses na mas malakas ang martial chi kaysa sa pag-atake sa Old Kang. Fine. Tungkol sa pag-uugali ni Xingju na sadyang lumilikha ng gulo, tumawa si Old Kang, pagkatapos ay sinabi. Ang Old Kang Sleeve Wave, isang soul power na hindi nagpapatalo mula kay Xingju martial chi, ay sumambulat, sa wakas, kasama ang martial chi ni Xingju na mahigpit na nagbanggaan. Bang! Ang magkabilang panig ay sumasalungat sa isa't isa, at nagsimulang gumawa ng isang nakakatakot na enerhiya ng mga alon. Hindi pa tapos. Nang makitang natunaw ang kanyang pag-atake, tumawa si Xingju at sinabi, kaagad na umatake ang kanyang ilang kamao patungkol kay Old Kang. Natanggap ni Old Kang ang lahat ng kanyang pag-atake, ang pag-ikot ng soul power ay lumabas mula sa kanyang manggas at nabangga ang martial chi ni Xingju. Bang bang bang! Sa malalim na sinaunang bundok na ito, patuloy na sumasabog ang pag-ilog at pag-ilog na tunog ng pagsabog, tinatakot ang mga kalapit na demon beast at pinatakbo sila sa malayo. Xingju, seryoso ka bang bumalik sa Imperial Wind Pavilion? Sa loob ng kuweba, medyo naguguluhan na sabi ni Old Kang. Matapos matagumpay na magamit ni Xingju ang soul explosion pagkatapos ay sinabi niya kay Old Kang at Xiao Chen na maghanda siyang bumalik sa Imperial Wind Pavilion. Ngunit gusto ni Old Kang na manatili si Xingju sa kanya, kasama ang kanyang gabay na si Xingju ay mas mabilis na lalago ang pagsasanay. Oo, kailangan kong bumalik mariing sabi ni Xingju. Oo. Sige, pagkatapos mong maabot ng lakas mo ang martial god, bumalik ka dito, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, dahan-daang sinabi ni Old Kang. Oo, susunod ang nakababatang henerasyon. Magalang na sabi ni Xingju. Nakikita niyang mahalaga ang pakikitungo sa kanya ni Old Kang. Kinabukasan, sa ilalim ng Old Kang, iginiit, si Xingju ni Old Kang at Xiao Chen na ipinadala mula sa Ancient Mountain, umalis siyang mag-isa. Si Old Kang at Xiao Chen ay nakatayo sa itaas ng Ancient Mountain, tahimik na pinagmamasdan si Xingju figure na unti-unting lumayo, may nasisiyahang ngiti sa mukha ni Old Kang. Hanggang sa ganap na mawala ang figure ni Xingju, ayaw niyang tumalikod at umalis, tahimik na sinamahan ni Xiao Chen sa gilid ng Old Kang. Xiao Chen, dahil sa soul body ko, hindi maginhawang maglakad-lakad, ang mga bagay na ito ay para mahanap mo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumalikod si Old Kang at inabot ang isang maliit na papel kay Xiao Chen, dahan-dahang sinabi. Old Kang, huwag kang ganyan, ang espiritong iyon para sa pagpapanatili ng iyong buhay, kung sakali. Matapos matanggap ni Xiao Chen ang papel, nagulat siya, dahil ang nakasulat sa itaas nito ay hindi kapanipaniwalang mahalagang mga halamang gamot, alam ni Xiao Chen.
Kung ano ang gamit ng mga halamang gamot na ito ay ginagamit para sa pagdadalisay ng espiritu. Ngunit nang hindi pa tapos magsalita si Xiao Chen, pinigilan siya ng kamay ni Old Kang, pagkatapos ay sinabi, si Xingju ang tanging pag-asa ko na Soul Devouring Clan, para mas mabilis siyang lumaki, hindi mahalaga ang buhay ng matandang ito, gawin mo ang sinabi ko. Pagkatapos sabihin ng mga salitang ito, hindi na nakikinig si Old Kang sa mga salita ni Xiao Chen, at direktang naglakad patungo sa malalim na Ancient Mountain. Tingnan ang figure ng Old Kang na unti-unting lumayo, kinagat ni Xiao Chen ang kanyang mga labi, agad niyang itinago ang papel, pagkatapos ay lumayo sa Ancient Mountain, nagsimulang maghanap para sa ilang makalangit na kayamanan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 67, ibinalik sa Inner Court. Pagkatapos ng isang buwang paglalakbay, sa wakas ay bumalik si Xingju sa Imperial Wind Empire, tumayo sa ilalim ng Floating Cloud Mountain, tinitingnan ng bundok ng Fairyland na iyon, medyo nakakaantig ang pakiramdam ni Xingju. Sa isang taon, si Xingju ay lumaki ng husto, maging ang kanyang isip o ang kanyang lakas, hindi na ang naunang bata. Xiao Han, Four Eyes, mga kapatid, bumalik na ako. Tumingin si Xingju sa malawak na kalsada sa unahan, isang disipulong nakasuot ng asul na pavilion na robe ay bumalik mula sa paglalakbay patungo sa Imperial Wind Pavilion, mahinang sabi ni Xingju, pagkatapos ay naglakad patungo sa Imperial Wind Pavilion. Matapos bumalik si Xingju sa kanyang mansyon sa Inner Court, nagpalit muna siya ng kanyang purple na pavilion robe ng Inner Court, pagkatapos ng lahat, ito ay panuntunan ng Imperial Wind Pavilion. Ang bawat alagad ay dapat magsuot ng balabal ayon sa kanilang katayuan. Pagkatapos magpalit ng pavilion robe, pumunta si Xingju sa mansyon ng Four Eyes. Pagkatapos ng isang taon na hindi nagkikita, namimiss siya ni Xingju, isipin ng excitement ng Four Eyes nang makita siya, nakaramdam din si Xingju ng pagkasabik. Ano? Si Four Eyes ay pumunta ng outer court. Umupo si Xingju sa mansion ng Four Eyes living room, labis na naguguluhan na sabi. Oo, Master Xingju, ang aking young master ay nagpunta sa outer court practice pavilion. Magalang nasabi ng batang kasambahay sa mansyon ng Four Eyes. Bakit hindi siya nagpractice sa loob ng inner court, sa halip ay nagpunta siya sa outer court? Tanong ulit ni Xingju. Magulat kay Master Xingju. Hindi naintindihan ng katulong na ito. Umiling ang dalagang sumagot. Sa sandaling ito si Xingju na puno ng tanong, lohikal, pagkatapos nilang makapasok sa inner court, halos hindi na bumalik sa outer court muli ang mga disipulo ng inner court. Mula sa kapaligiran ng pagsasanay, ang kapaligiran ng pagsasanay sa inner court ay mas mahusay kaysa sa outer court, ngunit ang nakapagtataka kay Xingju ay kung bakit kailangang pumunta ang Four Eyes sa outer court para magsanay. Sa tanong na ito, dumating si Xingju sa practice pavilion sa outer court, at nang dumating si Xingju sa outer court, nagdulot siya ng maraming kaguluhan sa mga disipulo sa outer court. At ang lahat ng ito ay natural na lahat ay dahil si Xingju ay nakasuot ng purple na pavilion robe, ito ay isang simbolo ng inner court disciple. Sa mata ng alagad ng outer court, napaka-extraordinary ng disipulo sa inner court. At sa mga alagad ng outer court na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay maraming tao ang nakakakilala kay Xingju, nang marinig ng mga bagong disipulo ang kanyang nakaraang tagumpay, nakaramdam din si Xingju ng kaunting kakaiba. Dahil hindi alam ni Xingju kung saang palapag nagpa-practice ang Four Eyes, kaya nakatayo lang siya sa bulwagan habang naghihintay, at hindi ito mahalaga para sa kanya. Ilang matapang na babang disipulo, tumakbo at nagsimulang makipag-usap kay Xingju. Ang higit na nakakabahala kay Xingju ay ang bawat babaeng ito ay itinuturing na isang namumukod-tenging kagandahan, ito pala ay si Xingju ay isang malaking catch. Oh, hindi ba ito si Xingju, bakit ka napunta sa outer court ko? Sa sandaling ito ay biglang tumunog ang isang boses ng matandang lalaki, lumingon si Xingju, ang elder ang namamahala sa practice pavilion sa outer court, at may ilang kapalaran kay Xingju. Kehe, kuya, hinahanap ko ang Four Eyes, hindi ko alam kung nakita siya ni elder o hindi. Napapaligiran si Xingju ng grupong iyon ng mga babaeng disipulo, nang lumitaw ang elder na ito, masasabing iniligtas niya ang buhay ni Xingju, naglakad si Xingju ng 2 hakbang at pagkatapos ay pumunta sa elder side, at nakangiting sinabi. Kaya dahil doon, nagpa-practice siya sa 3rd floor, dahil hinahanap mo siya, tutulungan kitang tawagan siya. Habang pinag-uusapan ay dinala ng elder na ito si Xingju sa ikatlong palapag at iniwan ng isang grupo ng mga natulala na babaeng disipulo. Elder, kapag may disipulo na nagsasanay sa loob, maaari mo bang buksan itong malalim na pintuang bakal? Si Xingju na sumusunod sa likod ng elder, medyo naguguluhan na sabi. Sa pagkakaalam niya kapag nagsasanay ang isang disipulo sa loob, hindi mabuksan ng ibang tao ang malalim na pintuang bakal, maliban kung pilit na sinisira ang malalim na pintuang bakal na iyon. Kehe, dahil sa huling pagkakataon na nagkamali ka sa pagpasok sa practice room, pagkatapos ay naramdaman ni Great Elder na ang practice pavilion na ito ay hindi perpekto, at pinagbuti ang practice pavilion na ito. At pagkatapos ng 6 na buwang binago, sa wakas ay makamit ang planong ito, hanggat ang elder ay may partikular na spell key, maaari niyang pilitin na wakasan ang isang pagsasanay sa disipulo. Nakangiting sinagot ng elder na iyon ang tanong ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni elder, tumawa si Xingju, dahil dati kapag nagkamali siya sa pagpasok sa practice space, halos mawalan siya ng buhay. O tama, si Xiao San sa outer court ay nag-practice din sa pavilion na ito, gusto mo ba siyang tawagan? Nakangiting tanong ng matandang iyon. Oh. Nandito rin si Xiao San, oo, tinawagan din siya.
Matapos marinig ang mga salitang ito ng elder, medyo natarante si Xingju, ang dalawang lalaking ito, kasama ng kanyang mga kapatid, ay masasabing kanyang pinakamalapit na mga kapatid, kung bakit silang dalawa ay pumunta sa practice sa Outer Court Practice Pavilion para mag-practice, mukhang meron ilang espesyal na dahilan. Sa pag-iisip tungkol dito, naging mas naiinip si Xingju na magtanong. Inilabas ng elder ang spell key at pagkatapos ay lumakad papunta sa dalawang pinto ng silid sa harap niya, at hinawakan ito sa bawat isa sa kanila, at pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang practice room na iyon ay dahan-daang tumaas. F6, anong problema? Sinong hamarang sa practice ko? Elder, bakit mo inistorbo ang pagpapractice ko? Pagkatapos noon ay bumukas ang dalawang malalim na pintuang bakal, unang lumabas ang isang maudita na boses, pagkatapos ay lumabas ang dalawang pamilyar na figure, at sila ay Four Eyes at Xiaosan. Kayong dalawang lalaki, ang init ng ulo nyo. Nang makita ang dalawang batang ito, ngumiti si Xingju at malakas na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang dalawang tao ay nanginginig, pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang kanilang mga mata sa kanya. Nang makita si Xingju, tuwang-tuwa sila, pagkatapos ay sumugod sila kay Xingju na may luha. Kuya Xingju, balik ka na. Dumating sila sa harap ni Xingju, sabi ng umiiyak at nag-ungot. Hihihi, mag-usap muna kayong dalawa, bilang isang marangal na dalawang disipulo sa Inner Court, bakit pumunta sa Outer Court para mag-practice? Tumiti si Xingju sa kasinabi. Ha? At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, natahimik sila. Sabihin mo na agad. Nakita ni Xingju ang kanilang pagpapakita, alam niyang may nangyari, pagkatapos ay mahigpit na nagtanong. Kuya Xingju, ganito, hindi nagtagal pagkatapos mong umalis, ang ilang mga tao mula sa Inner Court ay nagsimulang patuloy na naghahanap ng ilang gulo, sila rin ay nagdeklara hanggat may relasyon sa iyo, hindi kami pinapayagan na mabuhay sa Inner Court. Mula noon, hindi na tayo pinayagang pumasok sa Inner Court Practice Pavilion. Maraming kapatid ang hindi makatiis sa kanilang panliligalig, nagsimulang ma-depress, sa sandaling ito ay nagsalita ang elite rank na panganam na Gaule, basta't masira ang ating relasyon, at maging yung subordinate niya, hindi na niya tayo pahihirapan. Pagkatapos noon, ibinalita ng lahat na pinutol na nila ang kanilang relasyon sa iyo, at itinapon ang kanilang mga sarili upang maging subordinate ni Gaule, sa wakas ay mananatili na lamang kami ng Four Eyes at ako, nang walang anumang pagpipilian, kailangan naming magsanay sa Outer Court. Sa isang taon na ito ay masipag naming nilinang araw at gabi, at sa wakas ay nalagpasan namin ang antas ng Martial Ancestor, at ilang araw na ang nakalipas ay naabot namin ang antas ng Intermediate Rank Martial Ancestor. Ang ibang tao ay Martial Sovereign, ang powerhouse ng ranggo na iyon ay masyadong malakas. Dahan-dahang sinabi ni Xiaosan na walang sinasabi ang hinaing sa kanyang puso. Mabuti, Gaule ba? At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaosan, si Xingju ay nagsabi ng tatlong magandang salita, at pagkatapos ang kanyang nakangiting mukha ay agad na nanlamig. Oo, ayon sa alam ko, si Gaule ay isa ring Inner Court Second Elder na disipulo, kaya tungkol sa kanyang aksyon, ang Pavilion Law Enforcement ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Sabi ulit ni Xiaosan. Second Elder na naman. Tama, hindi ba narinig ni Xiaohan ang mga mapait mong karanasan? Matapos marinig na ito ay panlilin lang ng pangalawang elder, medyo naguguluhan na nagtanong si Xingju. Sa oras na iyon ay talagang pinabayaan siya ni Xiaohan sa kanyang mga salita, at dahil sa pag-iral ni Li Xiaohan ay hindi dumating ang pangalawang elder upang gumawa ng anumang gulo kay Xingju, kung gayon bakit ngayon niya ginawa iyon. Hindi namin naintindihan ang tungkol dito, narinig lang, maya-maya paglabas mo ay nagpractice si Hipag sa saradong pinto. Tsaka hindi naman tayo kilala ni Hipag, paano niya tayo pinapahalagahan? Medyo depressed na sabi ni Xiaosan. Tungkol sa kasintahan ni Xingju na nagmamay-ari ng mga pambihirang kakayahan, narinig lang nila ito at hindi na nakita. Naisip din ni Xingju, nang ipahayag ni Li Xiaohan ang kanilang relasyon, gusto lang niyang protektahan ang kanyang sarili, para sa Four Eyes at Xiaosan, dahil ang relasyon nila sa kanya ay walang nang ahas na guluhin sila. At pagkatapos niyang umalis sa Imperial Wind Pavilion, ang Four Eyes at ang lahat ay mahina at walang pakialam, kaya naman inatake nila ang Four Eyes at lahat, isipin nitong si Xingju ay walang choice na maniwala na ang Second Elder ay isang napakasamang tao. Sa oras na iyon nang tinanggihan ni Xingju ang kanyang alok na sumali sa kanyang pamilya, ang isang maliit na bagay, ay hindi inaasahang tumatama sa kanyang puso. Four Eyes, Xiaosan, pinapahirapan ka nitong mga araw na ito, simula ngayon, sa Inner Court na ito ay walang nang ahas na mangbuli sa iyo. Marahan na tinapik ni Xingju ang Four Eyes at Xiaosan sa balikat at nakangiting sinabi, kung hindi siya masasaktan sa Inner Court Second Elder na iyon, hindi sila maghahirap ng ganito. Pagkatapos noon, naglakad si Xingju patungo sa mansyon ng Gaule. Siyempre, sinubukan ni Xiaosan at Four Eyes na pigilan si Xingju. Total, naabot na ni Gaule ang preliminary rank Martial Sovereign Strength, Inner Court Elite Rank 6. Gayunpaman pagkatapos nilang malaman ang lakas ni Xingju ngayon, ganap nilang binago ang kanilang ugali, at sumunod sa likod ni Xingju upang salakayin ang Gao Mansion na iyon. Inner Court Gao Mansion na katulad ng Xingju na dating Outer Court Mansion, mayroon itong 12-dosenang disipulo sa Inner Court sa kanyang mansyon, ang ilan ay nagchat, ang ilan ay nagkukumpare ng mga tala, ang ilan ay nagsasalita ng walang kaparerkan, namuhay ng komportableng buhay, at sa mga 12-dosenang mga disipulong ito, ang ilan ay si Xing ang mga dating kapatid ni Ju. At sa loob nitong Gao Mansion, maging ang gatekeeper ay disipulo sa Inner Court, at ngayon ang responsable sa pagbabantay sa pinto ay ang mga dating kapatid ni Xingju. Tignan mo dali, si Xingju yun, bumalik ka na Xingju.
Nakita ng isa sa mga alagad si Xingju, tapos natarantang sabi. Matapos marinig ang mga salitang iyon ng disipulo, nakita rin ng isa pang disipulo si Xingju at ang iba pa, at pagkatapos ay nagsimulang maging komplikado ang kanilang mga damdamin. Noong panahong iyon, kapag kakapasok pa lang nila sa outer court, madalas silang nabully, dahil dito naging subordinate sila ni Xingju at walang sinabi si Xingju sa kanila. Mamaya ay pumasok sila sa inner court para tumaas ang kanilang lakas, gumamit si Xingju ng sarili niyang puntos at bumili ng martial skill para sa kanila, at ngayon ay pinagtaksilan talaga nila si Xingju, natural na nahihiya sila. Kasabay nito, dumating si Xingju at ang iba pa sa pintuan ng Gao Mansion, nakita ang dalawang pamilyar na kapatid na ito, talagang ngumiti si Xingju pagkatapos ay sinabi. Tawagan si Gaole, at sabihin sa kanya na lumabas. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, naunawaan ng dalawang disipulo ang layunin ng pagdating ni Xingju. Kung tutusin, minsan nilang sinundan si Xingju, medyo naiintindihan nila si Xingju ay hindi nawawalan ng anuman. Ngayon ang kanyang mga kapatid ay malupit na binubuli, natural na hindi ito kukonsintihin ni Xingju, isang disipulo ang mabilis na tumakbo sa Gao Mansion, isa pang disipulo ang nakayuko at hindi nangahas na tumingin kay Xingju. Di nagtagal pagkatapos pumasok ang disipulong iyon sa Gao Mansion, mula sa Gao Mansion ay nagmamadaling lumabas ang 12-12 ng disipulo sa inner court, at halos lahat ng mga taong ito ay may lakas ng martial ancestor, ilan sa kanila ay umabot na sa antas ng advanced rank martial ancestor. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 68, Gao Mansion Might. Nako, hindi ba't itong Four Eyes at Xiao San, ang huling beses na binugbog ay hindi sapat para maging miserable ka, sa pagkakataong ito ay dumating ka at humiling ng bagbog. Sa kanila, lumabas ang isang lalaking nakamit na ang advanced rank martial ancestor. Tumingin sa tatlong tao sa harap ng gate. Nakilala niya ang Four Eyes at Xiao San, saka siyang umisi at naglakad papunta sa kanila. At pagkatapos siyang makita ng Four Eyes at Xiao San, naging maliit ang kanilang tapang, at nanginginig sila. Kumbaga, marami silang pinaghirapan dahil sa pambubuli ng taong ito. Bang! Ngunit bago lumapit ang malaking lalaking iyon, kumaway si Xingju at isang martial chi na lumabas, sa wakas, sa ilalim ng gulat ng mga mata ng karamihan, marahas nitong tinaboy ang disipulong iyon. At ang disipulong iyon ay direktang lumipad ng pabaligtad, sa wakas ay kumatok sa haligi ng pinto ng Gao Mansion at nahimatay. Bilang tugon, ang lahat ng inner court disciple na iyon ay natakot, sa hindi inaasahang pagkakataon ay sa isang galaw lang natamba ng advanced rank martial ancestor na lalaki. Anong lakas, baka martial sovereign siya, nang akala nila ay martial sovereign ang kaharap nila, natakot sila kay Xingju. Kung tutusin, kahit nasa malawak na inner court na ito, 6 na tao lang ang nakaabot na sa martial sovereign level, at lahat ng 6 na individual na ito ay isang maimpluwensyang figure. Tungkol sa mga tao sa antas na ito, hindi sila nang ahas na manggulo. Gaole, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Gusto mo bang pumasok ako sa Gao Mansion mo? Walang pakialam si Xingju sa ekspresyon ng mga tao at sa kanilang saloobin. Malakas na sigaw niya sa harap ng Gao Mansion. Napakayabang. Sa oras na ito, mula sa loob ng Gao Mansion ay kumalat ang isang malakas na sigaw, kaagad ang lahat ng mga disipulo na nasa pintuan ay mabilis na naghiwa-hiwalay, at gumawa ng paraan. Isang lalaking itim na mukha ang dahan-daang naglakad sa landas na iyon. Ikaw ba si Gaole? Sinulyapan ni Xingju ang lalaking nasa harapan niya, sabi ng panghahamak. Tama na yan. Pagkalabas ni Gaole ay malakas niyang sinabi. Ikaw ba si Xingju? Agad na pinalaki ni Gaole si Xingju at nalaman na hindi niya kilala ang taong ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang Four Eyes at Xiao San sa kanyang tabi, nahulaan ni Gaole ang pagkakakilanlan ni Xingju, isang taong kayang kunin ang dalawang lalaking ito. Ngunit hindi pa niya nakilala si Xingju. Dahil alam mong ako iyon, dapat ay maging may kamalayan ka kung bakit ako napunta rito ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad, kung hindi, bubugbugin kita hanggang sa humingi ka ng awa. Bahagyang natawa si Xingju, nangingibabaw ang kanyang mga salita. Nagbibiro ka ba, ikaw na lalaking umaasa sa isang babae, gusto mo pa akong bugbugin hanggang sa humihingi ako ng tawad? Nakakatawa. Lahat ng sinabi mo, oo o hindi. Hahaha. Biglang tumawa ng malakas si Gaole. Natural, narinig na niya na pinoprotektahan ni Li Xiaohan si Xingju. Sa makatuwid sa kanyang mga mata, si Xingju ay isang walang kwentang tao na umaasa sa babae. At sa pangungunan niya, malakas ding tumawa ang mga alagad ng inner court sa likod niya. Gayon ay mayroon silang Gaole. Hindi sila natatakot kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, si Gaole ay isa ring martial sovereign, at siya ay elite number 6. Sa makatuwid sa kanilang mga puso, kahit si Xingju ay umabot na sa antas ng martial sovereign, ngunit kumpara kay Gaole, siya ay medyo mas malala. Sa totoo lang pwede o hindi, subukan mo, at makikita mo. Bahagyang ngumiti si Xingju, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure, ang kanyang katawan ay nagbago sa isang tuwid na linya, pagkatapos ay lumipat patungo kay Gaole, kasabay ng kanyang 5 daliri ay mahigpit na nakahawak at sinuntok si Gaole. Humph. Nakaharap sa kamao ni Xingju, hindi umimik si Gaole, kumaway ang kanang braso, lumabas ang parehong malakas na kamao at bumangga kay Xingju, mabangis na sumabog. Nakita ni Gaole na hindi inaasahang gusto makipagtagpo ng puwersa ng may puwersa, ang bibig ni Xingju ay nginisyon. Ang kamao ni Xingju ay tila ordinaryo, ngunit ang kanyang kamao ay naglalaman ng kapangyarihan ng pag-atake ng kaluluwa, ang kapangyarihan ng kanyang kamao ay hindi mas mahina kaysa sa biting wind bomb. At gusto ni Gaole Dare na makipagtagpo ng puwersa kay Xingju, at parang nagdala lang ito ng problema sa kanyang sarili. Bang! Puff, puff, puff.
Dalawang kamao ang lumalaban, si Xingju ay hindi nawalan ng kahit isang buhok, tumingin siya kay Gaole, at dahil sa kamao ni Xingju ay napaatras siya ng ilang hakbang at pagkatapos ay pinatatag ang kanyang figure. Bukod dito, maraming dugo ang patuloy na umaagos mula sa kanyang kanang braso na ginamit lang niya sa pag-atake kay Xingju. Maging ang mga damit sa itaas ng kanyang kanang braso ay nagkapira-piraso. Pagkatapos niyang harapin ang pag-atake ni Xingju, ang kanang braso ni Gaole ay naging baldado. Papatayin kita. Walang naramdamang tugon mula sa kanyang kanang braso, galit na umuungal si Gaole. Ang kanyang kaliwang kamao ay humawak, ang pag-ilog-bilog ng martial chi ay napakabilis na nag-condense, at sa wakas ay naging isang mahabang pilak na talon sa kanyang kamay. Ang mahabang talon na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na nagpasindak sa mga tao. Gayunpaman, nahaharap sa nakatutuwang kontra-atake ni Gaole, bahagyang umangat ang bibig ni Xingju. Kumikislap ang kanyang figure, parang multo na lumitaw sa gilid ng Gaole. Nang tumugon si Gaole, ang kamao ni Xingju na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, ay tumama sa kanyang dibdib. Puchi! Sa isang pag-atake, nag-spray si Gaole ng isang bibig na dugo, pagkatapos ay mahinang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at nahimatay. Ang isang pag-atake na ito, tiyak na tinamaan ni Xingju ang chi ni Gaole, bagamat hindi niya nabasag ang Gaole chi. Gayunpaman, ang malubhang pinsalang ito ay tatagal kay Gaole ng humigit kumulang isang taon. Nakita ang kanilang boss, na hindi inaasahang natalo ni Xingju sa 2 round. Itinuring ng lahat si Xingju na katulad ng isang demonyo. Ang takot sa kanilang puso ay walang sinasabi. Hanggat tumingin si Xingju sa kanila, hindi nila maiwasang umatras ng ilang hakbang. Natakot sila na makita sila ni Xingju na hindi nakalulugod sa kanyang mga mata, at atakihin sila. Sa pagharap sa duwag na grupo ng mga tao, ayaw pansinin ni Xingju, ang kanyang kanang palad na nakahawak, ang pag-ikot at pag-ikot ng martial chi ay napakabilis na nagkondensasyon, sa wakas ay sinuntok ang Gao Mansion sa itaas ng pinto ng Gao Mansion ng dalawang malalaking salita. Kasabay ng pag-atake ng kamao ni Xingju, binasag ng isang malakas na martial chi ang signboard ng Gao Mansion ng dalawang salita. Bang! Sa isang tunog ng pagsabog, ang signboard ng Gao Mansion na iyon ay dinurog ni Xingju, at pagkatapos ay nagkalat sa lupa. Simula ngayon, ang taong maglakas loob na umatake sa mga kapatid ko ay magwawakas tulad ng lalaking ito. Matapos basagin ni Xingju ang signboard na iyon, lumingon siya at itinuro ang nahimatay na si Gaole, at malamig na sinabi. Tumayo ang lahat at nanginginig, at walang sinabi. Nakita ang resulta na gusto niya ay gumana, si Xingju ay hindi na natili doon, nagpakita ng isang mahinang ngiti, itinaas ang kanyang kanang paa at handang umalis. Kuya Xingju. Sa pagkakataong ito, ibinuka ng isang alagad na sumunod kay Xingju noon ang kanyang bibig. Matapos marinig ang kanyang boses, biglang huminto ang mga yabag ni Xingju, pagkatapos ay dahan-daang lumingon, nakangiting nagsabi. Hindi ako ang iyong kuya, mangyaring huwag mo na akong tawaging kuya. Wala siyang pakialam kung anong klaseng ekspresyon ang ginawa ng disipulong iyon, tumalikod siya at direktang naglakad patungo sa kanyang Xing Mansion. Four Eyes at Xiao San proud na ngumiti at sumunod sa likod ni Xingju. Simula ngayon, muling tataas ang pangalan ng Xingju sa inner court, at bumalik si Xingju ng mas malakas kaysa dati. Haha, sobrang cool, ang Gaole na iyon na araw-araw ay nagpapakita ng kanyang lakas, sa hindi inaasahang pagtalo ng kamay ni Kuya Xingju sa 2 round, masyadong nasiyahan. Umupo si Xiao San sa sala ng Xing Mansion at malakas na sinabi. Ang excited niyang itsura, parang siya ang lalaking bumugbog kay Gaole. Tama, nakita ko ang ilang mga disipulo na umaasa sa tulong ni Gaole, pagkatapos matalo ni Xingju si Gaole ay may panghihinayang sa kanilang mukha, ito ay nabuhayan ng loob. Nakangiting sabi ni Four Eyes. Kehe, well, hindi mo sila masisisi, sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, sa totoo lang, hindi nila sinasadyang gawin iyon. Tumiti si Xingju at sinabi. Sa katunayan, sa puso ni Xingju, hindi niya sinisisi ang mga nangiiwan sa kanya. Kaya lang, hindi na sila muling matanggap ni Xingju. Pagkatapos ay nag-usap ng matagal sina Xingju, Four Eyes, at Xiao San sa Xing Mansion. Ang balita tungkol kay Xingju na dinurog ang Gao Mansion ay napakabilis na kumalat. Nagdulot ng sensasyon sa inner court ang bagay na ito. Ngayon sa loob ng inner court, pinag-usapan ng lahat ang isyong ito. Sa kalaliman ng inner court, sa loob ng main hall ng inner court second elder, napag-usapan din iyon. Sa kasalukuyan, ang inner court second elder ay kahangahangang nakaupo sa malaking dragon chair, at ang kanyang kalmadong mukha ay nagsimulang maglabas ng bahagyang galit. Sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng purple na pavilion robe, at ang lakas ng lalaking ito ay umabot na sa intermediate rank martial sovereign level. At ito ang listahan ng mga piling tao sa inner court, pangalawang ranggo na hubin. Sa ilalim ng pangunahing bulwagan, isang matandang lalaki ang mapagpakumbabang nakatayo roon, at ang matandang ito ay tagapagpatupad ng batas na elder, si Elder Zhu. Nalaman ni Elder Zhu na si Xingju ay nang ahas na basagin ng mansyon ng disipulo ng parehong paaralan, paano mo haharapin ang bagay na ito? Mabagal na sabi ng inner court second elder. Magulat sa pangalawang elder, sa palagay ko ay hindi maganda ang pag-ataking ito kay Xingju, sa hinaharap ang babaeng iyon na si Li Xiaohan. Awkward na sabi ni Elder Zhu. Pagkatapos ng huling insidente, medyo natakot siya kay Xingju. Nakakahiya. Ikaw, bilang isang marangal na tagapagpatupad ng batas, natatakot sa isang batang babae. Hindi na hinintay ng pangalawang elder na matapos magsalita si Elder Zhu, galit na sabi. Oo, totoo ang sinabi ng pangalawang elder, ang hamak na opisyal na ito ay magulo ang ulo.
Nakita ang pangalawang elder na galit, si Elder Zhu ay natakot, at ang kanyang katawan ay nanginag, pagkatapos ay mabilis siyang nagsalita ng pambabala. Buti naman kung alam mo, tsaka kung hahawakan mo ang mga bagay-bagay ayon sa sinabi ko, kung may mga taong naghahanap ng gulo sa hinaharap, paprotektahan kita. Anong susunod mong gagawin? Sa tingin ko dapat mong malaman ito, mawala. Dahan-daang sinabi ng pangalawang elder, pagkatapos ay ang kanyang manggas na kumaway, ay nagpahiwatig kay Elder Zhu na umalis. Humihingi ng paumanhin ang hamak na opisyal na ito. Magalang na sabi ni Elder Zhu, pagkatapos ay mabilis na umalis. Master, bakit hindi mo ako hinayaang turuan ng leksyon ng Xingjun na iyon? Pagkaalis ni Elder Zhu, medyo naguluhan si Hubin at sinabi. Ang batang iyan ay dapat ibigay sa Inner Court Law Enforcement, sa loob ng ilang araw ay magkakaroon ng 4 na malaking impluensya na magkakasamang gaganapin ang hunt competition. Ngayon ang kailangan mong gawin ay panatilihin ang iyong lakas. Ngayon, wala si Xu Changqing sa Inner Court, ikaw ang numero 1 sa Inner Court, sa kompetisyon sa pangangaso na ito, hindi mo dapat mawala ang magandang reputasyon ng Imperial Wind Pavilion, anuman ang dapat panatilihin ang dati nating pangalawang posisyon. Dahan-dahang sabi ng pangalawang elder. Xu Changqing, kung nasa Inner Court pa siya, ang elite list number 1 na posisyon, ay nahulog na sa aking bulsa sa loob ng mahabang panahon. Nang banggitin ng pangalawang elder si Xu Changqing, nakaramdam ng dikontentong sabi ni Hubin. Nakalimutan mo ba kung paano ka binugbog ni Hu Changqing 2 taon na ang nakakaraan? Sa 2 taon, kasama ang talento ni Xu Changqing, hindi mahirap maabot ang advanced rank Martial Sovereign. Sa kabilang banda, ikaw, 2 taon na ang lumipas, nananatili kang intermediate rank. Martial Sovereign level. Masyadong mabagal ang iyong bilis, at si Xingju sa kalaunan ay magiging pangalawang Xu Changqing at hahakbang ka sa ilalim ng kanyang paa. Matapos marinig ang mga salita ni Hubin, biglang sinabi ng pangalawang elder sa galit. Mali ang disipulo, sa hinaharap ay magtutuon ng pagsasanay ang disipulo, at hindi pababayaan ang inaasahan ni Master. Nakita na nagalit ang pangalawang elder, mabilis na pumunta si Hubin sa harap ng katawan ng pangalawang elder, yumuko at hinawakan ang kanyang kamao sa kabilang kamay, magalang na sinabi. Buti naman kung alam mo, umalis ka na. Kumaway ang pangalawang elder at dahan-dahang sinabi. Matapos humingi ng paumanhin si Hubin, dahan-dahan siyang lumabas ng main hall. Sa loob ng walang laman na pangunahing bulwagan, tanging ang pangalawang elder lamang ang naiwan, tumingin sa malawak na espasyong ito, ang pangalawang elder ay karaniwang nangingibabaw na kilos, walang magawang bamantong hininga, bamulong. Bakit bawat mahuhusay na disipulo, hindi gustong sumama sa aking pamilya? Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 69, Inner Court Great Elder. Sa malawak na kalsada ng Inner Court, ang isang grupo ng law enforcement ay nakasuot ng itim na pavilion na robe at isang law enforcement knife sa kanilang baywang, nagmamadaling dumaan, ang mga disipulo sa Inner Court ay hayagang tinalakay ito. Law enforcement pavilion, sino ang gusto nilang arestuhin? Napatingin sa kanila ang isang alagad na dumaan sa nagmamadaling nagtatakang sabi. Ang isang maliit na salungatan sa pagitan ng Inner Pavilion Disciple ay isang napaka-ordinaryong bagay. Sa normal na mga pangyayari, walang pakialam ang law enforcement pavilion tungkol dito, ngunit ngayon ay ipinapadala ng law enforcement pavilion ang maraming taong ito. Tila, may gumawa ng malaking problema. Sino pa ba ang gusto nilang arestuhin? Dapat si Xingju. Tahimik na sabi ng isang payat na alagad. Xingju, ang taong Sam Iris sa Gaule Mansion kaninang umaga. Sabi ng isa pang alagad. Sino pa ba bukod sa kanya? Sabi ng payat na disipulong iyon na parabang naiintindihan niyang mabuti ang sinabi. Sinabi na napakalakas ni Xingju, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpadala sila ng mga elder ng law enforcement pavilion, sa palagay ko ay hindi rin niya may liligtas ang kanyang buhay. Ano ang mangyayari? Mas mabuting tingnan natin. Hindi napigilan ng isang alagad na ma-curious sa kasunod sa law enforcement pavilion na ito. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang iba pang mga disipulo sa Inner Court ay sumunod din ng malapit. Sa oras na ito sina Xingju, Four Eyes, at Xiaoshan ay nasa gitna ng pag-uusap sa sala, tatlong mabubuting kapatid na isang taon nang hindi nagkita, maraming dapat pag-usapan, at maraming bagay na dapat gawin. Iyang Master Xingju may nangyaring masama, Inner Court Law Enforcement Pavilion papunta sa Xing Mansion namin. Sa sandaling ito, isang alipin na nagbabantay sa pinto, sabik na tumakbo, at gulat na sigaw. At pagkatapos marinig ang mga salitang iyon ng alipin, nagulat si Four Eyes, at si Xiaoshan, pagkatapos ay kinakabahang tumayo. Dumating na sila sa wakas. Ngunit bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi ito nang walang pakialam. Tara na, tingnan ko ulit yung Law Enforcement Pavilion. Sa pagitan ng kausap na si Xingju ay tumayo at naglakad patungo sa pinto. Sa sandaling ito sa labas ng Xing Mansion, dumating na ang mga miyembro ng Law Enforcement Pavilion, 20 miyembro ng Law Enforcement Pavilion na maayos na nakatayo sa harap ng pintuan ng Xing Mansion, at pinamumunuan ni Elder Zhu. Sa pagkakataong ito si Elder Zhu ay nasa mahirap na sitwasyon, ang isang panig ay ang Inner Court Second Elder, ang kabilang panig ay si Li Xiaohan mula sa Main Court, at hindi niya maaaring saktan ang dalawang ito. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpigil sa pangalawang elder, wala siyang ibang pagpipilian maliban sa arestuhin si Xingju at ibalik siya sa Law Enforcement Pavilion, ngunit hindi niya naisip kung paano siya mahuli. Kung gagamit siya ng karahasan at saktan si Xingju, sa araw na lumabas si Li Xiaohan, mamamatay siya.
At samga oras na ito, bukod sa miyembro ng Law Enforcement Pavilion, maraming mga inner court disciples, lahat sila ay pumupunta rito dahil ngayon lang sila nasundan ng magandang palabas. Sa sandaling ito ay patuloy silang nag-uusap at naghihintay ng magandang palabas. Tungkol kay Xingju itong napakasikat na inner pavilion disciple, maraming tao ang nakarinig lamang tungkol sa kanya ngunit hindi pa siya nakikita. Nako, akala ko kung sino, ikaw na naman, wala na bang iba ang Law Enforcement Pavilion? Sa oras na ito, isang mahinahon na boses ang biglang lumabas mula sa Xing Mansion, at iyon ay si Xingju. Xingju, walang pakundangan mong sinaktan ng isang kapwa-disipulo, at sinira ang mansyon ng ibang tao, alam mo ba ang iyong krimen? Nang makitang lumabas si Xingju, dahan-dahan ang sinabi ni Elder Zhu. Elder Zhu nang sinaktan din ni Gao Li ang isang kapwa-disipulo ay pagbawalan ng kapwa-disipulo na pumasok sa practice pavilion, hindi ba ito isang krimen, kung gayon ano ang aking krimen? Malamig na sumulyap si Xingju kay Elder Zhu at mapangasar na sinabi. Tungkol sa kanyang usapin, iimbestigahan ito ng matandang ito, ngunit ngayon, kailangan mo munang sumama sa matandang ito. Dahan-daang sabi ni Elder Zhu. Paano kung ayaw kong pumunta? Malamig na sumulyap si Xingju kay Elder Zhu at nakangiting sinabi. Xingju, pagkatapos ay gagawin ko ito sa mahirap na paraan. Nakita si Xingju, sa wakas ay nagalit si Elder Zhu, malakas na sumigaw. Haha, gusto mong si Xingju ang sure. Biglang tumawa si Xingju, puno ng pananabik ang kanyang gwapong mukha. Kung ganoon ay huwag mong sisihin ang kabastusan ng matandang ito. Sa wakas, hindi napigilan ni Elder Zhu ang kanyang galit, marahas na sumigaw, kumaway ang kanyang manggas, isang malupit na martial chi ang sumalakay kay Xingju. Bagamat isinasaalang-alang ni Elder Zhu ang tungkol kay Li Xiaohan, pagkatapos ng lahat, siya rin ay Law Enforcement Pavilion Elder, ngayon sa harap ng maraming mga mata ng Inner Pavilion disciples na ito, hindi siya binigyan ni Xingju ng anumang mukha kung hindi siya umatake, pagkatapos noon ay magagawa niya. Magkasundo sa honor court na ito. Gayunpaman, tungkol sa napakabilis na paggalaw ng martial chi, bahagyang ngumiti si Xingju, ang kanyang manggas ay casual na kumaway, isang katulad na malupit na martial chi, nagmamadaling lumabas. Bang! Dalawang martial chi ang nagbanggaan, pagkatapos ng malakas na tunog ng pagsabog, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkontra ito sa isa't isa. Lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nagulat saglit, at pagkatapos ay tumingin sila kay Xingju na may hindi kapani-paniwalang mga mata, si Elder Zhu ay intermediate rank martial sovereign level, isang level na mas mataas kaysa kay Xingju, paanong ang pag-atake nila ay isang draw. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Lumiwanag ang figure ni Xingju, pagkatapos ay nawala, sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa harap ng katawan ni Elder Zhu, isang malakas na hampas ang nagdala ng malakas na hangin, na hamampas kay Elder Zhu. Hindi inaasahan ni Elder Zhu na napakabilis ni Xingju kapag nag-react siya, hindi na niya nagawang umiwas, at walang magawang gamitin ang kanyang kamay sa pagtatanggol. Bang! Sa isang welga, napaatras si Elder Zhu sa malakas na pag-ataking iyon. Matapos umatras ng ilang hakbang ay pinatatag niya ang kanyang anyo. Hindi siya binigyan ni Xingju ng pagkakataong huminga, lumingon ang kanyang anyo at walang awa na sinipa ang baywang ni Elder Zhu. Sa pagkakataong ito, huli na para matagumpay na ipagtanggol ni Elder Zhu, sinipa na niya ng binti ni Xingju at tumalbog ang kanyang katawan na parang silang saranggola. Gayunpaman, hindi rin mahina si Elder Zhu, inayos niya ang kanyang figure sa himpapawid, pagkatapos ng ilang beses na magagandang pagbagsak, siya ay patuloy na nakatayo sa lupa. Gayunpaman, siya ay lumitaw na medyo nakakaawa. Sa sandaling ito ay hindi na muling umatake si Xingju, ngunit tumayo ng tuwid sa parehong lugar na mahinahong ngumiti at tumingin kay Elder Zhu nang may paumaning itsura. Pagkatapos ng maikling labanan, halos lahat ng nasa eksena ay natulala, si Xingju na may lakas ng preliminary rank martial sovereign, nakipaglaban kay Elder Zhu isang intermediate rank martial sovereign, hindi lamang siya ay hindi umalis sa isang hindi magandang posisyon. Sa halip, maaari niyang makuha ang itaas na kamay, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sa ganoong lakas, hindi katakatakang napakabilis na kumalat ang mabangis na pangalan ni Xingju, sa oras na ito sa loob ng ilang disipulo sa inner court na dama na ang Xingju na ito ay ganap na hindi maaring masaktan. Matapos matutunan ni Xingju ang Soul Devouring Secret Art, lumakas ang lahat ng kanyang surface body, mas mabilis ng kaunti ang kanyang average na bilis kaysa dati niyang ginamit na Stormwind Technique, mas malakas din ang kanyang attack power kaysa Biting Wind Palm. Ito ang kasalukuyang lakas ni Xingju, kasama rin ang Stormwind Technique, at pag-atake ng martial skill, pagkatapos ay makakalaban si Xingju gamit ang Advanced Rank Martial Sovereign. Elder Zhu, parang matanda ka na. Mahinang ngumiti si Xingju, sabi kay Elder Zhu nakakalungkot na figure. Bata, huwag kang masyadong magmalaki. Malakas na sigaw ni Elder Zhu, pagkatapos ay naisipan niyang gumalaw, paikot-ikot ang malakas na hangin na napakabilis na umiikot sa kanyang katawan, at ito mismo ang Stormwind Technique na pinagkadalubhasaan ni Xingju. Bang! Sa mahinang tunog, ang katawan ni Elder Zhu ay nagbago sa isang puting anino, biglang lumipat patungo kay Xingju, kasabay nito ay mahigpit na nakahawak ang kanyang kanang kamao, nakakasilaw na sinag ng liwanag. Ngunit nang malapit nang dumating si Elder Zhu, bahagyang ngumiti si Xingju, kaagad na isang malakas na hangin na hindi kapanipaniwalang mabilis ang lumabas sa kanyang katawan. Kumaway ang kanyang katawan, isang pagsipa ng mas mabilis kaysa sa pag-ikot ni Elder Zhu patungo sa baywang ni Elder Zhu. Ngunit ginamit ni Xingju ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa pagsipa na ito. Bang!
Tungkol kay Xingju na napakabilis na kontra-atake, si Elder Zhu ay walang anumang reaksyon, naramdaman lamang niya ang pananakit sa kanyang baywang, ang kanyang buong katawan na katulad ng isang mahabang bowstring na pumutok sa pagbaril. Bang! Sa isang malakas na tunog, ang katawan ni Elder Zhu ay walang awa na kumatok sa kalapit na pader. Ang malakas na lakas ay gumawa ng malaking butas sa dingding na iyon, na puno ng usok at alikabok ang hangin. Anong ligaw na bata? Sa sandaling ito, malapit sa tainga ni Xingju, biglang dumating sa isang malakas na sigaw. Nang malaman ito ni Xingju, kumikilos na ang espasyo sa tabi ng kanyang katawan, pagkatapos ay isang malakas na palad ang agad na lumabas mula sa espasyong iyon at mahigpit na sinubukang hawakan si Xingju. Humph! Depende sa kanyang matalas na soul power, naramdaman na ni Xingju nang maaga na may mali sa espasyong ito nang lumabas ang palad na iyon, nagsimula nang umiwas si Xingju sa gilid. Depende sa soul movement at pinagsama sa Stormwind technique, naiwasan ni Xingju ang klon na iyon. At pagkatapos makaalis si Xingju, lumabas mula sa espasyong iyon ang isang figure ng isang itim na buhok na matandang lalaki, ang matandang lalaki ay itim na mata na parang agila. Ang kanyang parisukat at malinis na mukha, puno ng pagiging agresibo, at ito ang Inner Court Second Elder isang intermediate rank martial god Luo Xingtian. Nakita si Xingju na hindi inaasahang umiwas sa kanyang pag-atake, napasimangot si Second Elder. Gayunpaman, hindi siya umatras, at ang kanyang kaliwang palad ay umusad, isang malupit na martial chi ang marahas na lumipat patungo kay Xingju. Sa noong kalayuan, si Xingju ay hindi nakatakas at hindi nakapagtanggol, ngunit mabilis niyang ginamit ang soul defense sa kanyang dibdib. Bang! Matapos tamaan ng suntok si Xingju, nataman siya para lumipad ng napakalayo at nagpatatag ng kanyang figure. Sa kabutihang palad, nakontra ng soul defense ang karamihan sa kapangyarihang iyon, bahagyang nasugatan si Xingju, marahan niyang nilinis ang isang mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, galit na sinabi ni Xingju. Isang intermediate rank martial god, inatake ako, hindi ka ba nahihiya? Noong una, nang salakayin ng kanyang palad si Xingju, nabigla si Second Elder na hindi nito ginawang malubhang nasugatan si Xingju. At nang marinig niya ang mga salita ni Xingju, nagulat ang pangalawang Elder, sa sandaling ito ay nalaman niya sa wakas na si Xingju ay hindi simple. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay nagsabi. Bata, hindi ka lang naglakas loob na tamaan ng isang mansyon ng kapwa alagad, ngunit nang ahas na rin salakayin ng isang Elder na nagpapatupad ng batas, tulad ng isang walang batas na alagad, kung hindi kita dinidisiplina, baka naman magalit ka. Ikalawang Elder, sa oras na ito, nakalabas na si Elder Zhu mula sa mga nahulog na brick, pagkatapos ay mabilis na nakarating sa gilid ng pangalawang Elder at magalang na sinabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon siya ang Inner Court Second Elder. OMG, kahit siya ay nakaramdam ng pagkabalisa. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Zhu, nagdulot ito ng kaguluhan, ang katanyagan ng Inner Court Second Elder sa Inner Court Disciple ay kumalat ng napakalakas. Kung ikukumpara sa Inner Court Great Elder na nagsasanay sa pag-iisa sa mahabang panahon, ang Inner Court Second Elder ang tunay na makapangyarihang master ng Inner Court na ito. Gayunpaman, dahil mahigpit na nakasara ang pangalawang Elder sa palasyo, maliban sa ilang matataas na Elder, iilan lang ang nakakita sa kanyang mukha. Humph! Ikaw pala. At pagkatapos malaman ni Xingju na ang nasa harapan niya ay Inner Court Second Elder. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, malamig niyang sabi. Bata, ikaw ay matigas ang ulo, ngayon ay ipapaalam sa iyo ng matandang ito, hindi ka maaring basta-basta kumilos ng padalus-delos sa loob nitong Inner Court. So Xingju attitude lalong nagalit si Second Elder. Ang kanyang figure ay kumikislap, naging manipis na linya ng anino, napakabilis na paglipat patungo kay Xingju, ang kanyang mabilis na bilis, tulad ng kulog sa kalangitan, na ginagawang hindi siya maramdaman ng mga tao. Nang magre-react na si Xingju, dumating na ang nakakatakot na kamao ng pangalawang Elder. Nakita ang sitwasyong ito, isa lang ang iniisip ng lahat, na si Xingju ay mamamatay. Sa kritikal na sandali na ito, isang lumang palad ang gumalaw mula sa kalawakan sa gilid ng Xingju at sa wakas ay kumatok laban sa nakakatakot na kamao ng pangalawang Elder. Bang! Buzz buzz buzz! Magkaharap ang kamao at palad, napakabilis na kumakalat ng malakas na enerhiya. Maging si Xingju ay umatras ng ilang hakbang dahil sa malakas na iyon. Pagkatapos, pinatatag niya ang kanyang figure. Nagulat ang mga tao sa biglaang eksenang ito. Isang matandang figure ang dahan-daang lumabas mula sa espasyong iyon, pagkatapos ay agad na nagsabi sa pangalawang Elder. Ikalawang kapatid, hindi nararapat na salakayin ng isang junior. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 70, Imperial Wind Command. Nakita ang matandang lalaki na biglang sumulpat sa kanyang mga mata, pabayaan ng mga tao, maging si Xingju ay blankong nakatingin. Ang matandang ito ay may gusot na puting buhok na nakakalat sa kanyang balikat, isang simpleng kulay abo na balabal na lumipad sa hangin, at ang kanyang matandang mukha ay laging nakangiti, nagbibigay ng isang palakaibigang pakiramdam. Ang hindi maisip ni Xingju ay sa kanyang kasalukuyang soul power, hindi niya maramdaman kung gaano kalakas ang lakas ng matandang ito. Kuya. Nang makita ni pangalawang Elder ang matandang ito, natakot siya, at dahan-daang ibinuka ang nanginginig na labi at sinabing, ang iyong hamak na superior ay nagbibigay galang sa Inner Court, Great Elder. Sa oras na ito, pagkatapos na ipakita ng matandang iyon ang kanyang sarili, ang Law Enforcement Pavilion Elder Zhu, tumakbo sa harap nitong matandang ito, kalahating lumuhod sa lupa at magalang na sinabi. Inner Court Great Elder. Nang marinig ng mga tao ang mga salitang iyon ay nagsimula silang magkagulo.
Inner Court Great Elder, magsanay sa pag-iisa sa loob ng mga dekada, pabayaan ang Inner Court na disipulo, kahit na maraming matatanda ang hindi pa nakakita ng ganitong hitsura ng Inner Court Great Elder. Kaya't ang dakilang elder na ito, sa puso ang lahat, ay masasabing napakahiwaga. Sinong mag-aakala na ngayon, makikita nila ang isang maalamat na tao, ang mga disipulo sa Inner Court ay naging mas excited. Hehe kapatid Zu, bumangon ka na. Matapos makitang lumuhad si Elder Zu, mabilis siyang tinulungan ni Great Elder na bumangon at nakangiting sinabi. Magalang na tumayo si Elder Zu sa gilid, ang ganitong uri ng paggalang sa pangalawang elder, ito ay mas katulad ng paggalang mula sa kanyang puso. Munting kaibigan, mayroon kang kakaibang kaluluwa. Sa oras na ito, biglang ibinaling ni Great Elder ang kanyang mga mata kay Xingju, pagkatapos ay sinabing nakangiti. Ha? Nang marinig ni Xingju ang mga salita ng Great Elder, nang inag ang kanyang katawan. Naisip baka kapag sinukat niya ang lakas ng Great Elder, naramdaman din niya ang soul power ko. Hindi maiwasan ni Xingju na humanga sa lakas ng Great Elder. Kuya, dapat kong itapon ng junior na ito, itong batang ito ay talagang. Bilang tugon, mabilis na nagpaliwanag si Second Elder. Sige pangalawang kapatid, isantabi na lang ang bagay na ito, at huwag mo nang banggitin pa. Gayon pa man nang hindi pa tapos magsalita si Second Elder, kumaway ang kanang kamay ng Great Elder, pinigilan ang mga salita ng Second Elder. Sinabi ni Great Elder na mas nalito ang pangalawang elder, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman. Kapatid Zu, bumalik ka muna. Sabi ng dakilang elder kay Elder Zu. Mabilis na magalang na tumugon si Elder Zu, pagkatapos ay kinuha ang 20 miyembro ng Law Enforcement Pavilion at nagmamadaling umalis. Sa totoo lang, ayaw ni Elder Zu na arestuhin si Xingju, lalo na pagkatapos niyang malaman na mas mataas na sa kanya ang lakas ni Xingju, lalo pa siyang nagsisi. Isang taon na ang nakalipas, walang kakayahan si Xingju na lumaban. At makalipas ang isang taon, patuloy siyang tinamaan ni Xingju at hindi na siya makaganti. Nakakatakot ang talentong ito sa pagsasanay, sa sandaling ito alam ni Elder Zu, kung bibigyan ng sapat na oras si Xingju, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Pangalawang kapatid, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Pagkaalis ni Elder Zu, sinabi ng dakilang elder sa pangalawang elder, at binigyan niya ng makahulugang tingin si Xingju, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure sa kalawakan at nawala. Humph. Tumingin ang pangalawang elder kay Xingju at malamig na ngumuso. Tapos nakapasok din siya sa space. Sa kailaliman ng Inner Court, mayroong isang hindi masyadong malaking gusali, ngunit nakatayo sa mga ulap, ang estilo ng arkitektura ng palasyo ay napaka-elegante, kahit na medyo simple, at ito ang Inner Court Great Elder na palasyo. Sa sandaling ito sa loob ng pangunahing bulwagan, ang dakilang elder ay tumayo at pinag-cross ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at ang pangalawang elder ay magalang na nakatayo sa kanyang likuran. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang magsalita ang pangalawang elder, sinabi. Kuya, nagtagumpay ka ba? Hindi pa, pero tungkol sa kaharian na iyon, kalahating hakbang na lang ang mararating ko. Bahagyang ngumiti si Great Elder at sumagot. Ha? Kuya, bakit hindi pumasok sa level na iyon, at piliin na lumabas? Medyo nalilitong tanong ng pangalawang elder. Haha, natatakot ako kasi nanggugulo ka. Malamig na sumulyap ang dakilang elder sa pangalawang elder at nakangiting sinabi. Ang Great Elder at Second Elder ay isang pares ng magkapatid na laman at dugo. 100 taon na ang nakalilipas ay sumali sila sa Imperial Wind Pavilion at magkasamang nagpractice. Pagkatapos ay napunta sila sa pinakamataas na posisyon sa loob ng Inner Court bilang Great Elder at Second Elder ngunit sa oras na iyon ang Inner Court ay wala sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa una, ang Inner Court sa ilalim ng Great Elder ay pinangangasiwaan, at ito ay nasa mabuting kaayusan. Walang mga disipulo ang nang-ahas na kumilos ng mapangahas, dahil ang Great Elder ay humawak ng isang bagay ng patas, at may suporta sa mga tao. Gayunpaman 30 taon na ang nakalipas, biglang nagsanay si Great Elder sa pag-iisa upang makapasok sa antas ng War King. Dahil hanggat nakapasok siya sa antas na iyon, maaaring mapromote si Great Elder sa main court at maging maaasahang pangunahing puwersa ng Imperial Wind Pavilion. Para sa layuning ito, ang dakilang elder ay nagsasanay sa pag-iisa sa loob ng 30 taon. Gayon ay biglang lumabas si Great Elder, kaya naniniwala si Second Elder na matagumpay na na-promote si Great Elder sa level na working. Nagtataka ako kung bakit sinabi ni Kuya ang mga salitang ito. Matapos marinig ang mga salita ng dakilang elder, nalilitong tanong ng pangalawang elder. Magagawang lumabas si Great Elder sa kritikal na sandali na ito, dapat hindi ito dahil sa maliit na bagay. Lalo na nang marinig niyang may kaugnayan ito sa kanya, medyo nataranta si Second Elder. Nakikita mo sa iyong sarili. Kumaway si Great Elder Sleeve, isang piraso ng Golden Jade Medal ang kumislap. Sa wakas ay nahulog sa kamay ng Second Elder. Sa loob ng Jade Medal, ang gininto ang liwanag na chi ay patuloy na gumagalaw, at sa ibabaw ay may mga gintong sinag ng liwanag. Nagbigay ito sa ibang tao ng pinakamataas na pakiramdam. Ang Imperial Wind Command na ito ay kumakatawan sa Imperial Wind Pavilion ang pinaka-nakatatanda na henerasyon. Tanging ang pinakamataas na tao sa Imperial Wind Pavilion ang may ganitong Imperial Wind Command, at sa loob ng napakalaking Imperial Wind Pavilion na ito ay halos 8 tao lamang ang may ganitong Imperial Wind Command. Ang Imperial Wind Command na ito ay hindi lamang isang simbolo ng katayuan, ngunit mayroon din itong isang espesyal na function, maaari itong mag-issue ng isang order ng walang pagkaantala. Sa oras na iyon, ang Medal Command ay ginawa para sa isang pangunahing kaganapan, maaari itong magtipon ng pinakamalakas na lakas ng marshal sa pinakamabilis na bilis.
Sa sandaling ito mayroong dalawang text message sa Great Elder Imperial Wind Command. Matapos makita ng pangalawang elder ang dalawang mensaheng iyon ay natakot siya. Dahil ang Imperial Wind Command na iyon ay may dalawang parehong mensahe, iyon ay siguraduhing makapasok si Xingju sa main court. Matapos niyang makita ang pangalan sa dalawang mensaheng iyon, halos himatayan ng pangalawang elder at sinundan ng maraming malamig na pawis na patuloy na umaagos sa kanyang mukha. Hindi katakatakang si Xingju ay napakayabang, sinong mag-aakalang mayroon siyang ganoong koneksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagising ang pangalawang elder mula sa kanyang takot, pagkatapos ay pinunasan ng kanyang kamay ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing may takot. Natatakot ako na ang iyong masamang ugali ay gumawa ng ilang problema, kaya noong natanggap ko ang unang mensahe, gusto kong lumabas, ngunit sa oras na iyon ay nasa kritikal akong sandali upang patatagin ang aking chi, bilang isang resulta, hindi ako makalabas. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nakatanggap ako ng parehong mensahe muli, pagkatapos ay mabilis akong lumabas. Pagkatapos ng lahat, kahit sino sila ay hindi ko sila ma-offend. Dahan-daang sabi ni Great Elder. Pumayag naman ang pangalawang elder at tumanggo rin ito. Dapat mong baguhin ang makitid mong pag-iisip, hintayin mo akong makapasok sa main court, ang inner court na ito ay ibibigay sa iyo. Gayunpaman, ang iyong paraan ng humahawak sa mga bagay na hindi malinaw ang tama at mali, hindi maiiwasang magdulot ng mga reklamo. Sinabi ng dakilang elder sa pangalawang elder na may malalim na kahulugan. Oo kuya, sa hinaharap ay magbabago na ako. Tila, ang pangalawang elder na ito ay natakot sa dakilang elder, pagkatapos ay masunarang sinabi. Pagkalipas ng ilang araw, magkakaroon ng hunting competition na inorganisa ng 4 na malalaking impluwensya. Hayaan mo ang Xingju na iyon, ang batang iyon ay talagang pambihira, marahil ay maaari niyang bigyan tayo ng hindi inaasahang sorpresa. Nakita ng dakilang elder ang pagsisisi sa hitsura ng pangalawang elder, masayang tumawa. Oo, sa pagkakataong ito ang aking namumukod tanging alagad din sa kanila, doon mo siya, hindi mahirap panatilihing pangalawang posisyon ng Imperial Wind Pavilion. Nang banggitin ang hunting competition, ang pangalawang elder ay puno ng kumpiyansa. Oo, dahil lumabas na ako, sa pagkakataong ito ay hunt competition, dadalhin ko ang mga batang iyon upang makita ang mundo. Tumingon si Great Elder at tumingin sa lumulutang na ulap sa labas ng pangunahing bulwagan, na may pananabik na tingin. Tumiti din ang pangalawang elder at tumayo sa likod ng kanyang katawan, halatang sa mga sandaling ito ay maganda rin ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, nakaupo sina Xingju, Four Eyes, at Xiaosan sa loob ng Xing Mansion, pinag-uusapan ang nangyari. Kuya Xingju, narinig ko na tinawag ng Great Elder na si Second Elder na Second Brother, parang may kakaiba silang relasyon, hindi siya papabor sa Second Elder, at sasaktan ka diba? Umupo si Four Eyes sa tabi ni Xingju, nag-aalalang sabi. Hindi malamang, minsang sinabi sa akin ng Outer Court Great Elder, Inner Court Great Elder, gawin ang mga bagay ng patas, ngayon ay lumabas na siya, marahil ito ay isang magandang bagay para sa akin at sa iba pa. Kumpiyansa na sumagot si Xingju. Dati, kapag sinukat niya ang lakas ng Great Elder, kahit na hindi matagumpay, ngunit naramdaman ni Xingju na ang Great Elder aura ay napaka-friendly sa kanya. Iyang Master Xingju biglang tumakbo papasok ang isang alipin na nagbabantay sa pinto. Anong nangyari? Nakita ang kanyang natarantang hitsura, mabilis na nagtanong si Xingju. Iyang Master Xingju, ngayon lang dumating muli ang Law Enforcement Pavilion Elder Zhu, pagkatapos ay iwanan ito at gusto kong ibigay ito sa iyo. Ang aliping iyon ay may hawak na lilang liham at ibinigay ito kay Xingju. Matapos marinig ang pangalan ni Elder Zhu ng Law Enforcement Pavilion, naging tense sina Four Eyes at Xiaosan. Kalmadong natanggap ni Xingju ang liham na iyon, ngumiti at nagbasa. Matapos basahin ito saglit, dahan-dahang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo. At sa itaas ng kanyang gwapong mukha, lumitaw ang isang pambihirang hawakan ng pag-asa ng ngumiti, pagkatapos ay agad niyang sinabi. Hunting competition. Anong magandang pagkakataon? Hunting competition. Ano yun? Nakita ang ekspresyon ni Xingju, Four Eyes, at mabilis na nagtanong si Xiaosan. Tingnan mo ang iyong sarili. Bahagyang ngumiti si Xingju at ibinato ang lilang liham na iyon kay Four Eyes at Xiaosan. Lumabas siya ng main hall, tumingin sa napakagandang palasyo ng main court, bamulong. Xiaohan, ngayon naabot mo na kung anong antas.